Kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal po kila Maine Mendoza at Alden Richards, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na kitang bagong subscriber. Sobrang grateful with all the support and nagbubunga yung mga hard work namin during that time. I'd like to, on behalf of the whole team responsible for Out of Order, and gagawin din tayo. Hintayin nyo lang ang further announcement. It's gonna be a milestone for me. And maraming salamat for the unconditional and utmost support to everything that I'm doing and for everything that I'm doing in the industry. And thank you also for supporting me outside of the industry with all the things that I would love to do and like to do. And sana mahaba-haba pang samahan to. And of course, I'm not gonna be tired and will always give you good contents for you for your consumption. Maraming salamat. Welcome back mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At panibagong update na naman po tayo. Panibagong mga kaganapan kina Alden Richards at kay Maine Paul Garson. Maraming kwento po yung lumalabas ngayon. Maraming mga sinasabi at pahayag na talaga naman pong mapapaisip po kayo. Nakakatuwa po kasi ngayong kumakalat at napanood nyo naman po itong interview ni Alden Richards. Hindi naman yung iba po hindi natutuwa, yung iba natutuwa. Depende po kasi. Kasi dito po lumalabas na wala po talagang project ngayon si Alden Richards sa GMA Network o wala po siyang teleserye. Taliwas po sa mga ilang artista na nagpapakalat po niyan para malink ang pangalan nila kay Alden. Kailangan nilang gawin yan. Kailangan nilang kumbaga gamitin ang isang tao para pag-usapan na normal lang po yun. Kasi kung yung pangalan mo bagsak na, di po ba, wala ka ng ganong labas sa social media, meron ka man teleserye pero pasulyap-sulyap yan, pasulyap-sulyap lang, medyo syempre kailangan mo maghanap ng matindi, yung tipong pagka pinag-usapan agad-agad ikaw yung magiging bida, di po ba? O hindi naman lingid sa inyong kaalaman yan. Sabi ko nga po sa inyo, ito nga po si Catherine Bernardo, ang dami nang nagre-react eh. Di po ba, wala daw kinalaman si Catherine, tahimik lang. Hindi po si Catherine, yung management po niya. O dahil mas pinapaboran yung palabas ni Alden Dance on the Floor kaysa sa show ni Catherine. O baka sabihin nyo na naman bias ako. Ay nako, Alden fanatics ka. Halatang halata. Di po ba? Yun naman po kasi yung pambasag nila eh. Kapag kay Menga, sasabihin nila, nako, main fanatics ka. Di po ba? Hindi dito mga kaaldab, wala po kayong makikita na hindi talaga maganda at hindi talaga kaaya-aya. Katulad po kay Mengay, dapat nga po magkasama sina Alden sa Bibo. Dapat nga po sila talaga yung nakatutok ngayon. Pinag-uusapan sa social media pero hindi eh, kasi may issue si Maine eh. Medyo mabigat nga po yung issue ni Maine, di po ba? Parang naka-quarantine ngayon si Mengay. Sa pag ano ng Itbulaga, uwi na, di po ba? Hindi mo na nakikita sa mga mall, parang ano na siya, parang may kinakatakutan na hindi mo talaga maintindihan. Hindi siya takot dahil sa ano niya, ayaw niya lang kasing mainsulto. Alam niyo naman po yung mga tao, di po ba, kung yung Pangulo nga po natin eh, halos murahin na po, yung pakaya po na siya na alam niya sa sarili niya, alam niya na wala siyang ginagawa, alam niya lahat ng mga paratang sa kanya ay hindi po totoo. Pero syempre wala po ako sa posisyon para ipilit yan, di po ba? Ang sabi ko nga lang po, walang kinalaman si Mengay, di po ba? Mayaman po siya. Alam nyo, yung sinabi ko yan, ang daming comment sa akin ng hindi maganda. Hindi kaya, pinoprotektahan ko daw yung taong magnanakaw. Baka magnanakaw ka rin, kaya pinoprotektahan mo. Hindi ko pinoprotektahan si Congressman Arjo, si Mengay lang po. Kasi sabi ko nga po sa inyo, kung 2015 Aldab ka, alam mo yung istorya ng buhay ni Maine. Alam mo na mayaman na po siya. Yung interview po kasi kay Jessica Soho na sinasabi niyang ganito ganyan, hindi po.
Hindi po, kumbaga, inedit-edit lang po nila yon. Tinugma-tugma. Hindi po ba? At ang laki rin naman ng kinita. Pasensya na po. Ang laki rin naman po ng kinita ni Mengay sa Itbulaga nung panahon ng Aldab. Ang daming endorsement, halos napakarami. Sunod-sunod po yun. Kayo na nga po makapagsasabi, di po ba meron silang Jollibee, meron silang McDo. Unang TV commercial, Pansit Canton, Hot Chili Pansit Canton, Tide, Token Tex. Hindi po ba? Coke, kaya ang lalaking kumpanya yan. Di magkano yung talent fee niya. Di po ba? Tapos may pelikula sila ng, kumbaga nagkaroon sila ng pelikula. Oh, nagkaroon ng teleserye si Maine at si Arden sa GMA Network. Na sinasabi nila nag-himplap daw po yun. Oh, tapos si Mengay, may sitcom siya sa Daddy's Girls. O, tapos nagkaroon siya ng sitcom din, nagkaroon siya ng show sa ng dalawa sa TV5, yung partner niya si Paulo Ballesteros. O, di po ba? O, ang dami po mga Kaldab. Main goals, lahat po yun inipo ni Main. Kaya imposible po yung mga sinasabi niya o ang sinasabi po ng ilan. Di po ba? Kung galit po kayo sa isang tao, huwag niyong idama yung walang kasalanan. Although sabihin natin na hindi, kasi yung pera niya, kaban-kaban ang dinadala nila sa ibang bansa, nilulustay nila. Wala pong ganun. Pero siyempre mga Kaltab, si Mengay napuputukan dahil kumbaga naglilinis po sila eh. Hindi po ba? Ang gusto kasi talagang iparating, huwag sisihin yung mga anak ni Congressman Arjo o mga kapatid ni Congressman Arjo na talagang sila Jela Atayde, Ria Atayde, yung pamangkin niya, yung tatay niya na kung magwaldas ng pera talagang limpak na salapi. Ang gusto nilang mangyari, hindi bale. Di po ba? Kaya nga may bangayan at may iringan nga po sa pamilya Atayde at pamilya Mendoza. Dapat sinasabi ko ng pamilya ni Mengay na kumbaga dapat daw si Main protektahan naman daw. Di po ba? Wag daw sa kanya isisi, walang kinalaman. Sa totoo lang po, hindi po sanay ang pamilya Mendoza sa ganitong iskandalo. Hindi po ito iskandalo na katulad po na po pwede mong i-report sa NBI gaya po ng iskandal ko noon ni Mengay dati. Kumbaga pwede kang mag-react dahil malaswa masyado. Ito walang pinagkaiba to sa mga salita eh. Di po ba? Na sinasabing mamatay na lahat ng korap. Sinasama pa si Mengay doon, no? Oh. Kaya siyempre hindi po yun maganda sa pamilya Mendoza. Although pamilya Atayde, alam naman po nila yun. Apektado sila ron. Tapos ganyan pa. Di po ba? Meron pang nagaganap na kumbaga issue na mabibigat. Oh. Kaya nga sabi ko sa inyo, meron ng kumbaga blacklisted na sa department, naka-hold na sa department. Ibig kong sabihin mga Kaldab, hindi na po pwedeng lumipad ng ibang bansa si Congressman Arjo. Dahil nga po may kaso na siya, dinidinig na lang po ito o mag-aantay na lang po ito ng investigasyon. Dalawa po yun bukod po sa ICC, sa ginagawa po ng mga ombudsman at sa kaso naman po na sinampa ng mga taga District 1 o mga abogado na sa District 1. Ang dami po mga Kaldab, no? Dapat daw po doon isama daw si Mengay. Nakakalungkot nga po mga Kaldab. Kaya nga sabi ko sa inyo, paulit-ulit yung sinasabi, wala po tayong magawa para protektahan si Mengay kasi konting kay Congressman Arjo, sabit na sabit lagi pangalan ni Mengay. Parang ID, no? Na kung saan man po si Congressman Arjo, naandun o laging nililink nila yung pangalan ni Mengay. Totoo to mga Kaldab. Base ito sa mga nakakalap kong impormasyon. Base rin po ito sa mga komento na napapanood ko. Hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto niyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update,
Abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga bago at sa mga latest na i-upload po natin maya-maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.